Alam nyo, pagdating sa administrasyong Marcos Jr., parang laging may dalawang panig na nag-aaway, di ba? Pero, paano kung pareho silang mali ng tinatanong? Heto, yan ang susubukan nating suriin ngayon. Ito na, familiar ba to sa inyo? Sa isang banda, yung mga kritiko, ang tanong nila, paano nangyari to? Sa dami ng issue, bakit andyan pa rin siya? Sa kabilang banda naman, yung mga supporters, bakit puro na lang batikos? Tingnan nyo naman ang ekonomiya, gumaganda. Pero, heto na nga yung twist. Paano kung sa sobrang focus natin sa dalawang tanong na yan, may mas malaki at mas importanteng bagay tayong hindi nakikita? Kaya, ilipat natin yung usapan, hindi na mananatili ba siya ang tanong. Ang dapat nating alamin ay habang nananatili siya sa pwesto, ano ba talaga ang nangyari sa demokrasya natin? So, eto na yung pinakapuso ng usapan natin. Kalimutan na muna natin kung tatapusin niya ang termino niya kasi sa totoo lang, lahat ng senyales, oo ang sagot dyan. Ang mas mahalagang itanong, anong klase ng gobyerno, anong klase ng demokrasya ang nabubuo sa ilalim ng pamumuno niya? Okay, so napapansin niyo ba? Bakit parang antibay ng pwesto niya ngayon kumpara sa mga dating presidente? Alamin natin kung bakit yung mga dating nakasanayan, yung mga old rules para magpatalsik ng leader ay parang hindi na yata gumagana na yun. Unahin natin, kudeta. Well, malabo na yan. Bakit? Kasi yung militar natin ngayon, mas professional na. Isipin mo, ikaw na sundalo. Isusugal mo ba yung buong karir mo, yung pensyon mo, yung mga benepisyo para sa isang bagay na hindi sigurado? Mas marami silang mawawala. Sa madaling salita, hindi na sulit. Pangalawa, People Power 2.0. Medyo mahirap na rin yan. Una, dahil sa social media, watak-watak na tayo. Bawat isa may sariling issue, may sariling echo chamber. Pangalawa, at ito masakit na katotohanan, sa hirap ng buhay ngayon, ang umabsent sa trabaho para pumunta sa EDSA, isa na siyang luho. Isang pribileyo na hindi lahat kayang gawin. At pangatlo, impeachment. Napaka-imposible niyan ngayon. Bakit? Kasi kailangan mo ng isang skandalo na, as in, nuclear level ang tindi. Isang skandalo na kayang-kayang wasakin yung pagkakaisa ng mga kaalyado niya sa Kongreso. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang ganun kalakas na issue. So kung matatag yung pwesto niya, ano na ngayon? Dito na tayo papasok sa pinaka-weird at pinaka-interesting na bahagi, yung ideya ng isang gobyerno ng sabay na gumagana pero sabay ding sira. Tingnan nyo to, yung inflation o yung bilis ng pagmahal ng bilihin, bumagsak sa 1.7% ngayong 2025. Grabe, ang laking ginhawa niyan sa budget ng bawat pamilya. Ramdam mo yan sa palengke, sa grocery. Pero, heto yung pero. Habang nangyayari yan, may lumulutang na issue tungkol sa 79 billion pesos na pondo para sa flood control. Hanggang ngayon, balot pa rin sa pagdududa at maraming tanong. Isa pa para mas malinaw, gumandang credit rating natin. Ibig sabihin, yung tiwala ng mga dayuhang investor tumaas. Good news yan, di ba? Pero, halos kasabay niyan, sinita ng Korte Suprema ang gobyerno dahil sa isang paglipat ng pondo sa PhilHealth na lumalabas unconstitutional pala. Ayan na naman, yung dalawang mukha, gumagana pero may sira. At para malinaw lang hindi ito cognitive dissonance o simpleng pagkalito lang. Ito mismo ang sinasabi sa atin. Sinusuri siyang para siyang diagnosis ng isang doktor. Ito ang totoong estado ng gobyerno natin ngayon. Sabay siyang gumagana at sabay ding may sira. Okay, so ang tanong, kung ganito ang sitwasyon, bakit parang okay lang sa marami? Bakit hindi nagagalit ang mga tao? Dito na natin kailangang intindihin yung tinatawag na stability bargain. Tingnan nyo lang itong chart. Naaalala nyo pa ba noong 2022? Halos 9% ang inflation. Yung pakiramdam na bawat punta mo sa grocery, nagugulat ka sa presyo. Nakakapanik, di ba? Ngayon, ikumpara mo yan sa 1.7%. Yung naramdamang ginhawa, yan ang nagiging parang palasag ng administrasyon. So ano ba itong stability bargain? Simple lang, isipin nyo na parang isang dinakasulat na usapan sa pagitan ng gobyerno at ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, sige, okay lang, kahit may mga palpak kayo, kahit hindi kayo perfecto. Ang importante, stable ang ekonomiya, may laman ang tiyan namin, at umaandar ang mga pangunahing serbisyo. Para gumana itong bargain na to, may tatlong kondisyon o tatlong haligi.
Una, dapat ramdam ng ordinaryong pamilya yung pagbuti ng ekonomiya. Pangalawa, dapat functional pa rin ang gobyerno. May serbisyong natatanggap ang mga tao. At pangatlo, at ito yung pinakakritikal, dapat may pag-asa pa rin ang mga tao na mayroon pa ring accountability o pananagutan. At dito na tayo sa pinakahuling bahagi, yung pangatlong haligi, yung pananagutan. Ito ang final test. Dito talagang masusubukan ng lahat. Kung titingnan natin ang mga posibleng mangyari sa hinaharap, base sa pagsusuri, may 70% chance na muddle through lang tayo. Anong ibig sabihin yan? Basically, ganito lang ang sitwasyon. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos ang termino. Walang major na pagbabago, for better or for worse. Kaya, kung susukatin natin ang performance ng gobyerno, dapat dalawa ang tinitingnan natin. Sabay, track 1, tuloy lang ang pamamahala. Panatilihin ang maayos na ekonomiya, tapusin ang mga proyekto. Track 2, hayaang niyong gumana ang sistema ng accountability. Hayaang mag-imbestiga ang COA, hayaang magsampa ng kaso ang ombudsman. Walang pakialam, walang harang. At ito yung pinakamahalagang tandaan. Hindi sapat yung may investigasyon lang para masabing may accountability na. Hindi yan pang press release lang. Ang tunay na pagsubok ay ito. May napuprosecute ba? May nahahatulan ba? May nakukulong? At higit sa lahat, may nagbabago ba sa sistema para hindi na ito maulit? Kaya sa dulo, hindi na lang ito tungkol sa isang tao o sa isang pangulo. Ito tungkol sa ating lahat, sa buong bansa. Ito yung tanong, natuto na ba tayo bilang isang demokrasya? Mas pipiliin na ba nating pagganain ang ating mga institusyon para sa accountability? O babalik at babalik pa rin tayo sa mga marahas sa pagbabago tulad ng dati? Kaya iiwan ko kayo sa kaisipang ito na hango mislo sa sinusuri nating material. Ang pinakamahalagang tanong, hindi ko mananatili si PBBM sa pwesto. Ang tunay na tanong ay kung mananatili ba ang accountability sa ating bansa.